Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, January 10, 2025, araw ng Biyernes, ay samahan ninyo akong pag-aralan at tunawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang tunay na katauhan ng Antikristo, Antichrist. At ang paksa po natin ay magmumula sa 1 John chapter 2 verse 18. Sinasabi po rito, warnings against denying the Son. Dear children, this is the last hour. And as you have heard, the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. O sa Tagalog naman po, ang Antikristo. Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman natin huling oras na. At papunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Una, the Antichrist was mentioned only in 1st and 2nd John. Sa ikalawa, the Antichrist lived in the 1st century. At sa ikatlo, the Antichrist is not to be feared. At para i-summarize to, sa number 3, hindi dapat natin katakutan yung Antichrist dahil wala namang ibang mas makapangyarihan pa sa ating Panginoon. Amen po ba? At mapunta naman po tayo sa ating applications. Una-una, study the Bible exegetically. Sa ikalawa, avoid reading exegetically. At sa ikatlo, be confident of the triumph of Christ and His Great Commission. Para tapusin po ang ating devotion ngayong araw, tapusin po natin to sa isang maikling panalangin. Lord God, thank you for the truth and clarity of your word. Help me to study the Bible faithfully and exegetically, seeking to understand what you intended to teach. Guard my heart against reading my own thoughts into Scripture. Remind me that the Antichrist is not to be feared because Christ has already triumphed. Fill me with confidence in His victory and the power of His great commission. Strengthen my faith as I trust in your sovereign plan. Help me to live boldly and share the gospel, knowing that your kingdom will prevail. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay lang po tayong lahat sa ating kanilang mga tahanan o saan man tayo naroon. God bless us all po. Maraming salamat.